Ang sabi ng isang tao, actually doktor siya, he said, deciding to stop eating sweets and to start eating veggies are separate psychological function. Kaya ito nabanggit sapagkat it speaks of two things na related sa ating pag-uusapan. Actually, we're going to study a self-disciplined life plus a self-controlled life. So yung sinabi ng doktor na yun na when you decide to stop eating sweets, that is self-control. But when you start eating vegetables and you move forward, that is self-discipline. So yung wika niya na self-control, somehow discipline din ito na ginagawa natin reaksyon, kilos natin sa harap ng mga pressure para hindi masatisfy yung immediate urge na ipahapahamak sa natin. Yung self-control is pagsupil sa desire natin na masatisfy yung bagay na hindi tama. Although magdudulot ng katuwaan, pero kapapahamak natin. So when you decide not to do it, so that is self-control. Yung dinidelay mo o natin, yung immediate gratification ng ating five senses. Well, pag-usapan pa natin yan. Ako po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. At salamat po sa inyo na patuloy na kasama natin sa pag-aaral here and abroad, of course. And I hope hindi lang kayo mag-like or react na anuman. I need to hear some comments sa ating pinag-uusapan. But again, may God help us na itong taon na itong bago will give us the desire, the urge to have a disciplined life. Ang pagiging disiplinado sa buhay, of course, again, kasama tayong lahat, lalo na kami, na mga ministro. Yung having a self-disciplined life, it means adding routine sa ating buhay to make us a better person. Yung bang nag-iisip ka na gagawin mo to become a better you, lalo itong bagong taon. While self-control means taking charge of what you already have. Again, to make a better person, to be a better person. Well, ano relation ito sa ating mga kasamang PNP personnel? That you and all of us should rely on ourselves to get better at both. Na tayo'y tulungan ng Diyos na mas magaling nating maipamuhay ang self-discipline and self-control. So, again, it's up to us. Hindi pwede iasa natin to sa iba. Nobody can do that for us. It's in our own desire and determination. Tayo nung bata pa, hirap tayo. In fact, miski ngayon, nahirapan tayo minsan bumangon mula sa pagkakatulog, to go to our school, to go to our work. At kahit na during times na nagko-conflict in schedule, nawala yung practicing natin ng self-discipline and self-control. But when we decide na kahit anong kaabalahan, kahit anong pagod, but when we decide to get better, all went well. At sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 9,
verse 24 and following. Hindi niyo ba nalalaman na ang nagsisatakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Isa lang, ngunit isa lang ang tumatanggap ng gantimpala. Sa lahat ng tumatakbo sa marathon, isa lang ang nagwawagi, itinatanghal na winner. So, magsitakbo kayo ng gayon upang magtamo kayo. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Again, that's self-control. Ginagawa nila ito upang magtamo ng isang putong na may pagkasira. While they're doing such thing just to have, crown or glory or recognition na nawawala rin, lumilipas, but we should practice self-discipline, self-control, just to, not only to be a better person, but to get the ground na hindi nasisira. Again, why do we need to practice self-discipline? Of course, for us to do our job effectively, to pursue your dreams, we need to practice self-discipline so that we would reach our dreams and ambition sa buhay. Mga simpleng bagay, for example, waking up early. Kahit pagod ka the previous days, kahit na puyat ka, you need to wake up early because you need to be a better employee, a personnel, or a better worker or minister. You try to get to work on time kahit na pagod ka. Hindi excuse yung marami kang kabalahan, tapos sabihin mo sa boss mo, ay, napagod ako kagabi. Baka huling sweldo mo na yan. So, simple things like getting some exercise, lalo na kagaya namin medyo kailangan na, mga nagkakaedad. So, mga indicators yan na when you try to do better, that's part of having a disciplined life. Sabi ni Apostle Paul, lalo sa verse 26, ako ay tumatakbo sa ganitong paraan na di gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito na ako'y sumusuntok na di gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anong paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. So self-discipline will produce good results. At kailangan natin ng disiplina to train our hearts, minds, and bodies. Yung ability natin na mamanage yung ating emotions, yung desire, yung nasa ng ating puso. Eventually, our behavior would be reflected sa ating araw-araw ng kilos. Kaya it requires daily practice. Ulit-ulit na paggawa ng bagay to improve. Self-discipline begins when we master our thoughts. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, you sow a thought and you reap an action. You sow an action, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. And you sow a character, you reap a destiny. Again, Proverbs 23 verse 7. Sabi ng Bible, for us, he thinketh in his heart, so is he. Ang sabi ng isang sign sa isang business, we are not what we think we are. What we think, we are. Ano ba ibig sabihin ng talatang yan? Yung sinabi ng Bible na, for as he thinketh in his heart, so is he. Ang sinasabi diyan, hindi ako yung sinasabi ng bibig ko. Usually ganun tayo. We try to make ourselves a hunk on top of the world, indispensable, incredible, when in fact, anino lang natin kuting, pero we try to act like a lion. Ang maganda ron, ang tingin ng mga tao sa atin kuting, pero we behave like a lion. So, hindi ako yung sinasabi ng bibig ko, kundi ako yung sinasabi ng puso ko. Kakatawanan nga minsan, sa lalaki ang laki-laki ng katawan na nasa isang lugar na maraming tao, kumat naman ang tingin sa kanya sobrang macho, at napasok sa sandali at yung pagkapasok niya ngayon tumilisan na napakalakas, na napakatilis ng tili niya, at nagulat siya na naalala niya na marami nakatingin sa kanya. So hindi po nakakikita sa
sinasabi natin, kundi ano ba naman talaga ang puso natin. Sometimes we try to project ang lakas natin, but in reality we are so, afraid. So kulang tayo ng tapang. Kaya nagtatapang-tapangan lang tayo, malakas lang ang ating mga bibig sa pagsasalita, angas, yabang, but deep inside, ayaw umamin na I need God sa aking buhay. That's why napapariwara ang kanyang buhay sapagkat siya ay, siya ay hindi totoo sa kanyang sarili. So, when we allow God to work in us and do what He wants us to do, that would mean we are towards not having a disciplined life. Ayaw ng Diyos na tayo mabuhay sa isang katauhang hindi tayo. So we need to be the person God wants us to be. You need to center our mind sa Diyos. Don't let Satan, do not allow the enemy na alisin yung pure-hearted devotion natin sa Diyos. We must stay in love with sa Diyos. And there would be any room, there will be no room for filthy, dirty, wicked, lustful, lascivious, prideful thoughts. When we submit sa Panginoon and say, Lord, I'm a sinner. Forgive me. So, pag natuto po ang tao na ipasakop sa Diyos ang kanyang kaisipan, ang kanyang emotion, ang kanyang damdamin, magiging maganda po ang self-discipline life. Sabi ng 2 Corinthians 10:5, na siyang gumigiba ng mga maling haka, bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Again, simply says, you want to be the person God wants you to be? Allow God to nagibain yung yabang, yung angas, yung kabugan, and let God reign. Hindi po nawawala ng pagkalalaki yung ang tao'y may amo. Hindi po nawawala ng pagkalalaki yung maging magalang. At hindi kinakikita ng yabang. Hindi po nawawala. In fact, kung sino pa yung tila maaangas, hambog, sino pa yung talagang alam na alam nating nabubuhay sa kaplastikan. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. And that speaks of discipline. So when we are instructed na tumalikod sa kalikuan, layuan ng mga kasamaan, huwag tayong patukso sa anumang alok ng sanglibutan, alok ng kasamaan, or quick get rich scheme. Tulungan tayo ng Diyos na tayo ay yung uri ng tao nakakakita ng magandang halimbawa. Titus 2:12, by His grace, sa biyaya ng Diyos, tuturuan tayo sa pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan. So marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. So do not let sin control the way we live. Do not allow somebody else controlling us, lalo na kung ito'y bagay na hindi nakakaluwalhati sa Diyos. So do not let any part of our body na maging instrumento ng evil to serve sin. Romans 6:12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog nyo ang inyong sarili sa Diyos. So do not allow sin, temptations, lure us sa paggawa ng kalikuan. So the whole body na meron tayo should be submissive sa Panginoon. Ikaw nga kailan kaya magkakaroon talaga ng celebration ng mga tao? Yung celebration na walang alak, na walang bisyo. Kailan kayo matututo ang tao mag-celebrate ng malinis na
selebrasyon na walang bagay na nakakalasing, nakakapaminsala o drugs. Imposible mangyari sa mga tao na walang disiplina. Karamihan po sa nahuling mga illegal na open pipe, mga drugista, mga tao nakakulong ngayon, mga naputulan mga kamay, daliri, yung mga taong iisa ang denominator, walang disiplina. Isa rin ang kanya, walang disiplina, /yabang, /hambog, walang galang, walang respeto, walang self-control. So, we should let this body be an instrument for the glory of God. Andun dapat yung willpower na siya nakakalimutan na ng marami ngayon. Marami nang masyado nang malambot ang mga tao, jellyfish, parang walang buto na tumanggi sa mali. Laging nagpaparaya, nagpapaduhagi, nagpapatalo, nagpapadaig sa hindi bagay, mga bagay na hindi tama. So tulungan tayo ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng willpower, of course with the help of the Holy Spirit. Yung Diyos na nasa ating puso through the Holy Spirit will be able to give us inner strength to resist and to refrain giving in sa maling bagay. Dapat matuto tayong kumilos hindi on impulse, kundi Lord, ito po ba'y gusto mo? Ito po ba'y kalooban mo? So tulungan tayo ng Diyos na laging i-consider ang Panginoon. Hindi yung lahat ng bitiw mong salita, wala kang pakialam kung ano mangyari. Pag nagbitiw tayo salita, pananagutan natin sa Diyos yan. Lalo ko ito'y sadya or intensyong makapanakit. At matutuwa ka, nakakasakit ka ng tao. God will not let it go unpunished. Pananagutan po natin lahat ng ating salitang hindi dapat sinabi. Nasa Bible po yan. Papanagutan natin. 1 Corinthians 9:25, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. So as he speaks of like an athlete controlling his body. Dahil yung athlete talagang kontrolado ang kanyang kilos pati pagkain, because that athlete hindi lang nais sumali sa competition. That athlete wants to win, to be on top. So andun ang rigid, severe discipline, training, na sukat na nag-iisa siya, wala siyang kasama, andun ang disiplina. Bakit? Andun ang control, andun ang intention niya na mabuti isang bagay. Galatians 5:23, bunga ng Espiritu sa atin, pagka na disiplina, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay, walang kahatulan. Sa pantalata, 2 Peter 1:5-6, to keep everything in balance. Tingnan nyo ha, dahil dito'y pagkaragdag sa ganang inyo ng inyong buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong panampalataya ang kagalingan. Sa kagalingan, kaalaman, idagdag sa kaalaman, pagpipigil, at sa pagpipigil, pagtitiis, at sa pagtitiis, kabanalan. Isang bagay dito, sa inyong panampalataya, idagdag yung galing. Hindi yabang. Idagdag natin sa ating buhay, katinuan, ang galing. So that people would see, ito tunay talaga ito sa Diyos. Nagbago siya. Sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works. Pag ang tao na Kristiyano, tunay na pasakop sa Diyos, yung tao yan, makikita ng kapwa niya, mapupuri ang Diyos. Ang ganda ng ginagawa niyo sa kanyang buhay. Gusto ko makita yung Diyos na yan kumilos sa aking buhay. Pag tayo po ay laging nakasuko sa Diyos, ang tao ay ilalapit ng Diyos sa kanyang sarili. Bago tayo magwakas, nais ko pong dagdag itong mga bagay na nakaka-apekto sa ating disiplina sa buhay. On the average na buhay ng tao, tayo mga adult, sabi ng isang psychologist, 34 years ng ating buhay ay nagamit sa walang kapararakang bagay. Merong kinwestiyon na 2,000 na mga tao, nagbigay sila ng mga tanong, and then it turned out na sa 2,000 taong tinanong nila, lumabas na 4,000 oras sa isang taon ang inuubos ng tao sa gadget,
laptop, cell phone, TV, and this would equate to 300,000 hours on the average ng buhay ng mga adult in his 62 years sa lupa. Up to 3.5 hours a day, inuubos ng tao sa harapan ng television o ng gadget. Plus, 4 hours sa laptop at 2 oras sa ibang bagay pa. At malulungkot po kayo, 17% naman tinanong, balisang-balisa pagka sila inawalay sa kanilang laptop. Pag hindi na nakapa yung cellphone pagkagising sa umaga, para silang nawala ng buhay. So, I'm not against gadgets. I believe God can use gadgets. Kaya tayo magkausap ngayon. Pero kung ito na ang umuubos ng oras natin, nagkakasama kayo sa lamesa, na dati uusap tungkol sa family, magkakatabi kayo, pero magkakalayo ang isipan kung saan lupalop. That's lack of discipline and self-control. Tulungan tayo ng Diyos lahat, tayo lahat, to learn to control using gadgets and to learn to be disciplined. So sad that many folks na merong matatala sa pag-iisip pagdating sa mga television shows, TV channels, they have all the information they have sa mga bagay, pero pagdating sa talata, hindi alam kung ano ang John 3:16, hindi alam yung talata tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi alam yung talatang tungkol sa paano ang kaparaan ng kaligtasan, hindi nga alam kung ano ibig sabihin ng Pasko. Nakakalungkot po na ang tao, even the people who claim to be Christians, walang self-discipline, walang self-control, na ang tanging desire lamang is to be entertained, to be amused, rather than to be challenged. Sila na lang ang tao na lagi, they would allow to be fed of information instead of being challenged, reading the Bible, reading books, or matuto pa at ma-challenge pa. Hindi yung spoon feeding, eventually napapahamak. Again, sabi ng Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Tulungan tayo ng Panginoon na, again, have the mind of Christ. Philippians 4:8, as I close. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, bagay na matuwid, ng bagay na malinis, bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung anumang may kagalingan, kung ito may anumang kapurihan, think on these things. So tulungan tayo ng Diyos mga kapatid to have that disciplined life, self-controlled life. God bless us all and you stay safe. May God give you peace. Again, I ask you to pray earnestly for these special policemen na kasama natin sa squad. Always remember the squad 244. Sa inyong prayer time, always remember Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Fernando Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Whenever we meet sa aming devotion, sa flag ceremony, whatever, sa aming pagkikita sa police station, kahit gano'n kami kaaga doon, ando doon na sila. Either coming out from the service or coming in for the service. Ang mga police na ito yung babantay para sa ating proteksyon, sa ating mapayapang pamumuhay. You pray for them as they serve us. God bless us all. Salamat po.